merong mga bagong gawang kulungan. At ito daw ay nakadisenyo para doon sa mga senador, congressman, at mga kontraktor at sino pang mga opisyal na sangkot dito sa nagaganap na pagdinig ngayon may kaugnayan sa korupsyon. Hindi na lamang ho flood control project dahil marami na ho silang nabubuklat na mga proyekto na pinagnakawan at pinaggatasan. What a joke. Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Isa na naman pong episode ng ating pong pagsasaluhan ngayong araw dito po sa ating programang Dagundong. Meron hong ginawa na mga bagong selda, kulungan, at ipinresenta ito ng Department of sa BGMP po ito actually, at ipinresenta ito sa social media or sa publiko ni DILG Secretary John Vic Remulla. Maganda itong naturang mga bagong selda. Siyempre bago pa, may magagandang mga bagong kama, meron pong maayos na palikuran, air conditioned, napakaswerte ng makukulong bine. Pero kahit na, ayoko. Una, abay, hindi natin na, kita nyo naman ang style ng mga kulungan dito po sa atin. Di ba ga? Kaya lang, syempre, hindi mo mayaalis, may VIP treatment pa rin. Yung sasabihin mong walang VIP treatment, wala palang air condition, walang aircon. Itinama ko lang po, walang air condition. Wala daw hong VIP treatment na gagawin kung sakaling may makulong na mga pinaglalaanan po nito. Una ay mga senador, mga congressman, opisyal ng DPWH at mga kontratista, diyan sila magre-reunion pag nagkataon. Maganda naman, at pinupuri natin dahil pinaghandaan ng pamunuan ng Department of the Interior and Local Government o DILG, ito pong bagay na ito, nakakatuwa. Indeed, natutuwa ako. Pero siyempre, nakataas ang kilay ng ating mga kababayan. So yung gastos diyan sa pagpapakulong, ano ba ang gagastusin diyan? Sa palagay ba ninyo ay makararanas kaya kung talagang walang VIP treatment? Makakatikim kaya ng pagkaing sinibak na kangkong at sardinas na nilagyan ng isang timbang tubig bilang sabaw? At kanin na alibutdan ang pagkakaluto. Alam niyo alibutdan? Yung alibutdan ay kulang sa luto, Hindi naman hilaw, hindi rin naman luto, Yung bagang pag kinagat mo ay parang medyo parang pinalambot na bigas. Ganun. Kaya yun kaya ay matitikman nitong mga tao na ito. Kung sila ay makulong nga diyan. Yung kayang kanilang ibang mga karapatan sapagkat ang mga PDL may karapatan din, karapatan silang bumoto, etc. Sila kaya ay mabibigyan ng pagkakataon, or yung kayang sinasapit, liban na lang yung pagkakasiksikan, yung siksikan sa loob ng kulungan, baka hindi na maranasan yon dahil nakita natin yung ipinresenta ni Secretary Remulla, malawak, maganda. At palagay ko naman na hindi maglalagay ng 200 katao doon na siksikang parang sardinas. But just in case, mangyayari kaya sa kanila ito? Mararanasan kaya ito ng ating mga diputados na makukulong dyan?
Kasi ang katatayuan ng ating mga inmates o mga persons deprived of liberty o PDLs ay hindi ho kagaya ng napapanood natin sa pelikulang Amerikano. Hindi ganoon. Oo. Hindi ho ganoon ang sitwasyon ng kulungan doon. Na maayos, maluwag, di ba ga? Hindi ganoon. Dito ho sa Pilipinas, para kang sardinas. Dito sa Pilipinas, ang kakainin mo dito ay sinibak na kangkong, sinabawang sardinas na sinabawan ng isang timba, di ba ga? Para magkasya. Pero ang laki ng pondo, di ba ga? Napakalaki ng pondo para ho dyan sa pagkain na inilalaan ng BJMP o ng Department of Justice o kung sino man yung ahensyang in charge dyan. Napag-uusapan yan. Siguro, kailangan ho talagang may makulong na congressman o senador. Huwag na ho muna yung dalawa, yung kontratista at saka DPWH officials dahil siguradong meron. Pero importante para sa akin na merong senador, congressman. Bakit? Dahil una, hindi man yan magpapabaya, siguradong VIP ang magiging buhay ng mga yan sa loob. Gagastos at gagastos yan. Ikalawa, ano tawag din siguradong may mga dadalaw dyan, may mga abogado, kung ano man, diba? At hanggat hindi tapos ang kaso, bagamat nakakulong sila dyan, kung yan man ay plunder, mananatili pa rin silang senador o congressman hanggat hindi pa ho tapos, hanggat wala hong finality, yun hong kanilang kaso, yun hong magiging hatol sa kanila. Kaya siguradong may mga pupunta dyan, mga abogado, mga staff, etc., na magpapapirma ng mga dokumento o papeles. Ayan. Kaya lang, kaya ko minamaganda ito, mga kaibigan, sapagkat sila mismo makikita nila ang sitwasyon ng ating mga inmates. Sila mismo makikita nila ang sitwasyon ng mga kulungan dito sa Pilipinas. Hindi yung ibinabalita lang sa kanila. Hindi yung inire-report lang. Kasi mayroong mga sip-sip na mga opisyal na kahit nasiksikan na, sasabihin maganda. Na para maging maganda, kukunan ng kukunan ng isushoot, may camera, etc. Babawasan muna ang tao, doon muna kayo, tapos kukunan. Para maganda ang report. Ay sip-sip hindi ba nga? Pero kapag may nakulong na senador o congressman dyan, sigurado ko na kung ipararanas sa kanila at talagang walang VIP treatment at sila ituturing na mga regular na mga PDL, dapat makita nila yan. At makagawa sila ng angkop na hakbang para tanungin, questionin, bakit ganito, bakit ganyan. Magandang pagkakataon yan para sa akin. Kaya lang, yun Kaya lang, etong pinakamalaking tanong, may makukulong ba? Samantalang kapansin-pansin ang ginagawang cover-up o yung sarsuela dyan sa loob ng ICI. Kapuna-puna na. Di ba ga? So, paano mo ngayon sasabihin may makukulong? Kapanipaniwala pa ba? Palagay ko hindi na. Mahihirapan na maniwala ang taong bayan. Lalo pat sa ngayon, nananatili ang stand ng ICI na wala pa daw silang nakikitang matibay na koneksyon ng ilang mga politiko dito sa usapin ng flood control project. Di ba? Di ba ga? Kitang-kita na ng madla. Kitang-kita na ng taong bayan. Nalalaman na nila kung ano nangyayari. May mga kaganapan sa isang nasasakupan o sa isang lugar na imposibleng hindi alam ng mga opisyal. Sasabihin, wala silang makitang koneksyon. 40% talaga. Por 45% talaga. Teka. Mali. Masyadong malaki. For 35%, mga kaibigan. Kabuisit.
So, paano? Nasayang ba yung kulungan ay pinagawa ng BGMP sa ilalim ng Department of the Interior and Local Government? Masasayang kaya ito? Mauuwi din kaya ito? Doon sa ilang mga, matutulad din kaya ito doon sa ilang mga building ng LTO na nabuklat nilang tapos na pero hindi magamit-gamit dahil daw sa anomalya? Panginoon ko, bagay na talaga naman alam niyo yun, yung damdamin ng ating mga kababayan ay talagang sikil na sikil na. Siil na siil na. At lalo ngayon, may mga pagtatangka para ilihis ang mga usapin na ito. Ano? May matakin mo ganyan ang sitwasyon ngayon. You see? Kawawa naman tayo. Kawawa naman ang Pilipinas. Palagi na lamang tayong biktima. Ni hindi tayo makakuha ng tamang hustisya. Sapagkat yung mga taong sana'y magbibigay ng hustisya sa atin, sila pa ang unang-unang nang aapi sa mga Pilipino. Ang tindi. Napakatindi. Ganun pa man, hindi tayo titigil. Tuloy tayo sa pagpuna sa kanilang mga katarantaduhan. Tuloy tayo sa pagsilip sa kanilang ginagawang kawalang-hiyaan. Hindi natin tatalikuran sapagkat gaano man kahirap. Ako'y naniniwala. Gaano man kahirap gisingin ang taong nagtutulog-tulugan. Gigising at gigising ito. Babangon at babangon ito mula sa kanyang pagkakahimlay o sa pagkakahiga para gawin ang dapat niyang gawin. At sa kanyang pagbangon, sana ay yung tama ang kanyang ituring at yung mga tamang bagay at gawain ang kanyang tuparin. Maraming salamat mga kaibigan. Muli tayong magkaniig-niig sa mga susunod pang episode ng ating pong programa dito sa balat ng YouTube. Ako pa rin po ang inyong yayamanin, sexy at swabing komentarista sa balat ng YouTube, Ronnie Ramos po. Magandang araw sa inyong lahat. Tuloy lang tayo sa paggising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang maingay na tunog, maingay na komentaryo, maingay na pambubulahaw ng nakabibinging dagundong. Dagundong, 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 dagundong.